tingnan nyo to. I don't know the exact workings of how you evolve the male Salandit, but I saw people evolve male Salandit and male Combee into their respective evolutions using that glitch. I think there are tutorials for it on YouTube. Do I like tacos or burritos more? It depends. When it comes... Gagi ang angas. Sinearch ko to ng todo sa Google at ang pinaka naintindihan ko lang ay dapat meron kang modded 3DS, itong software na to, at controller. Shit. Wala akong controller. Uy, nice. Fantech. Fantech gaming controller for PC. Kasi dapat for PC. 3 days later. Tiyanggal ang pagkakapackage yan. Literal na yun na agad mismo. Wala man kahit anong protective jujutsu. Plastic lang. The fuck? Basag agad doon yan. Pangit naman ang pagkakabalot nun. Mukhang okay pa naman. Bali, sasaksak lang siya sa PC. Ngayong meron na ako lahat, subukan na natin tong katarantaduhang ito. Sabi naman dito sa user manual, kapag daw PC mode, nakailaw yung LED 1 plus LED 2. So tama to. Alam niyo, first time ko lang talagang makagamit ng isang game controller. Hindi ako gumagamit nito eh. I mean, handheld console talaga yung mga nalaro ko simula bata. Tapos dapat sa 3DS naman, connected siya sa internet na kung saan nakakonekta din daw yung CPU yung gagamitin mo. Kumbaga nasa isang network sila. Tapos dapat nga modded yung 3DS. Sobrang dali lang naman i-check kung modded yung 3DS mo. Pindutin mo lang yung left, down, tsaka select. Nang sabay-sabay, dapat lalabas na tong Rosalina menu. Kasi yan makikita mo, Luma 3DS. Ibig sabihin niya modded siya. Tapos scroll down lang sa miscellaneous options. Start input direction. Tapos okay. Sabay back. Ngayon lalabas na yung IP address ng 3DS mo dito sa taas. Ito daw kasi ilalagay mo mamaya sa software. Tapos doon naman sa dinownload na software, link na sa description. Syempre, extract muna yung files. Tapos hanapin mo lang yung application, syempre. Tapos run. Tapos boom! Lalabas na yung interface. Ito na yung pinakasimpleng interface. Dito sa IP address mo, itatype yung IP address ng 3DS mo. Tapos technically connected na siya. Try nga. Moment of truth. Actually, di ko alam kung nakikita nyo. Yan. Okay, 1, 2, 3. Oh my gosh. Kaagi. Andar. Kaso ang weird, baliktad yung buttons. Yung AB magkaiba sa AB ng Nintendo. Siyempre, Fantech. Nasa baba yung A. Ang weird. Kaagi, andar. Communication failed. Daw. Pero... andar. Sa totoo lang, di ko in-expect na gagana tong katarantaduhang ito. Pero dahil gumana, susubukan ko pag multiple 3DS na ang kukontrolin. Okay, bali gagawin ko na lang ulit yung mga ginawa ko. Pero dito naman sa dalawang bagong 3DS, nakakonect na naman tong mga 3DS ko sa internet namin kaya okay na yon. On lang yung input direction netong dalawa. Tapos tandaan tong mga IP addresses. Shit, namatay tong isa. Okay, okay na. Tapos magbukas pa ng dalawang input direction sa computer. Kasi di ba individual na IP addresses yung ilalagay natin. Basta kung gano'ng karami yung gagamitin mong consoles, dapat ganun din karami yung nakabukas na input direction software. Tapos itatype ko na lang yung mga bagong IP addresses dito sa dalawa. At feel ko okay na to. Nandito na lahat. Meron ng 3 input direction na nakabukas. Ipindutin ko na lang yung A button ng controller. Tapos dapat itong lahat ng Pokemon X na to magbubukas. Handa na ba kayo? 1, 2, 3... Gagi! Ayun yung iba delay. Katulad nitong sa dulo. Pero, oh my gosh! Umaandar! Hindi ba lang nagbubukas yung dito kasi yung dito sa dulong DS. Ayan na, bukas na. Pero ito kasing sa dulong 3DS, kaya hindi kasi ito game cartridge. I mean, nandito to Shit, ang gulo. Dalawa-dalawa. Tatlo sa isang lumalabas yung communication failed. Ito yung problema, tingnan nyo, pag hindi bala yung mismong laro. Ang tagal niyang mag-open.
And kaka-open pa lang. Sobrang tagal, pero angas! Gagi, ang weird. Ano ba to? Sobrang lag naman na ito. Sobrang lag pag hindi game cartridge. Pero yung mga cartridges, ang angas. Magpaikot-ikot. Ito yung kapangyarihan kapag hindi mo pinipirata yung mga laro. Walang lag. Gagi, ang angas! Ngayon gumana na tong katarantaduhan na to, napahanap na ako agad ng Pokemon Y sa marketplace. Sabay nakita ko nga tong Jap na Pokemon Y. Japanese. Minessage ko na agad si seller, nanghingi ng pics, tapos binigyan niya agad ako ng offer na I can't refuse. Super good deal. Kaya ginagad. Wow! Japanese. Ang cute. Good condition tong cartridge ah. Ay, may mga dumi, pero madali lang naman linisin yan. Ano kaya magiging laman nito? Gagi, Japanese yung piniling language. Pwede nyo kasing ibayin yung lengguwahe nito. Check ko lang kung may shiny. Wait lang. Gagi, may shiny. OT niya rin. Gagi, may shiny siya. Ang galing. Ay, shiny! Since ulitin ko tong file na to, ililigtas ko yung shiny gamit itong PKSM. Kung baga kunin ko lang tong shiny likitang, parang ganyan, tapos ilalagay ko lang siya dito sa storage ko. Boom! Save! Okay na, nandun na siya sa storage. Tapos ngayon, i-delete ko naman tong save data na to kasi nga uulitin ko to kasi isa-shiny hand ko yung isa sa mga starter ng Kalos. Para i-delete yung save file, pindutin mo lang yung Up, B, tsaka X ng sabay-sabay. Tapos mapupunta ka na sa deleting menu screen. Pindutin mo lang yung yes. Yes ulit. Tapos ayan, para ka na ulit may brand new na game. Siyempre, English. Begin. Ooh. Pokemon. Tapos hindi ako mapakali sa mga stains na meron dito sa cartridge mismo. Ang obvious kasi, total nandito na rin naman tayo, lilinisin ko na lang din to gamit alcohol. At Q-tip. Tapos patuyuin na lang gamit bulak. Kami sobrang konti lang nang natanggal pero pwede na. At least mas malinis. Hindi na siya yung obvious na kulay yellow. Gamit alcohol, pati yung case nilinis ko na rin. I mean, hindi naman siya masyadong madumi pero may mga tama lang siya, mga dents. Pero okay pa rin naman, pwede pa rin pang collection. I mean, para sa 500 pesos magre-reklamo pa ba ako? At least meron na akong Japanese variant ng Pokemon X and Y. Sobrang unexpected na successful tong mod na to. Tas ang saya na maangas. Kumbaga, ito yung mga natatagong kakayahan ng 3DS na di masyadong nagagamit. Dahil dito, first time ko mag-controller at ang ergonomic sa pakiramdam na nasa baba lang kamay mo habang nagpipipindot. Tas ang kagandahan pa dun, di nalalaspag yung button sa mga consoles mo. Kaso applicable nga lang pala to sa 3DS games, hindi sa DS games. May lumalabas na communication error kada simula ng laro, pero wala namang epekto pagtapos. Tain na panis, one hands. Di rin naman na-delay yung inputs. Nung chinek ko naman ulit yung video ni Absol, nakita ko nga na meron nga ang ganito. Nagko-communication error din yung kanya. Kaya siguro bug lang? At least mas mapapadali yung shiny hunting ko sa Gen 6 at Gen 7. Di lang talaga ako sanay na baligtad yung button placements. Pero A-button lang naman kailangan. Tagta rin. Pagdating pala dito sa Fantech controller, di ako sponsored. Okay naman siya. Plasticky feel, medyo matigas yung mga buttons, pero mukhang tatagal naman. May tiwala naman ako sa Fantech. Doon lang talaga sa seller nitong item na to, wala. To you it may concern. Ayaw kong makasira ng 5-star sa ratings, pero sa susunod sana di plastic yung shipping chuchuts. Kasi basag yung plastic case. Pero all goods naman.